Ngayon, magdodrawing si Baby Emma ng kompetisyon para sa mga chef. Pansin kay Emma, mga chef. Hoy! Gusto ni Baby Emma ng jelly. Kaya niyo bang lutuin ito, mga chef? Oo, kailangan ko ng lemon para sa jelly. Tinuruan ako ng guru ko kung paano gumawa ng pinakamasarap na jelly sa mundo. Magugustuhan ito ni Emma. Pigain ang lemon, konting asukal at hahaluin natin ito. Oh, isang rosas. Mas interesante ito. Siyempre, para kay Baby Emma, tanging ang pinakamahusay na mga sangkap. Ang isang rosas ay magbibigay ng kasariwaan at kulay. Hindi mo maiintindihan yan, Samantha. At mayroon akong lihim na sangkap. Vanilla sweet syrup. Kaunting vanilla syrup para sa matamis na Emma. Malapit na akong matapos. Bilisan mo, Samantha. Akala mo ang rosas ay wow. Ngayon pa lang nagsisimula. Kailangan ko ng kaunting cream, masarap na puting tsokolate. Mas marami, mas mabuti. At ng pinakamasarap, bagong piga na katas. Hinahalo ito. Oh, kahit ano, gagamitin ko lang ang tunay na berries, hindi ang kanilang katas. Natitira na lang ay punuin ang lahat ng aking magandang vanilla jelly. Ano sa tingin mo, Jane? Sino ang nahuhuli ngayon? Inilalagay ko na ito sa ref. Handa na ang lahat. Ang mabilis ay hindi nangangahulugang masarap, Samantha. Siguradong pipiliin ni Emma ang jelly ko. Kailan kaya matitikman ang mga luto ninyo, mga chef? Gutom na si Emma. Nagyelo na ang jelly ko. Kailangan na naamalangkang itong ilagay ng maganda. Wow, Jane. Mukhang masarap. Hindi kailanman magiging labis ang pulbos na asukal. Nagdaragdag ng ilang maliliit na rosas para kay Baby Emma at ang mga huling detalye. At handa na rin ang aking jelly. Tingnan mo ang mga kulay. Kulang na lang ng ilang palamuti at mga puso para sa mahal na si Emma. Our runs for late, Emma. Espresso for Mono again. Magsisimula ako sa jelly na ito. Berries! Interesante! Wow, masarap! Samantha, nagustuhan ni Emma ang iyong jelly. Wow! Ito ay dapat subukan. Wow! Parang nasa hardin ako ng lola ko. Pinipili ko ito. Jane, congratulations! Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, croissant ito. Mga chef, handa na ba kayo? Naku! Ready-made na croissants? Hindi ako chef kung hindi ko ito lulutuin mismo. Kunin mo ang akin, Jane. Ang recipe para sa tunay na croissant, sinabi ito sa akin ng kaibigan ko mula sa France. Kailangan natin ng itlog, asukal, at maraming gatas. Ngayon, haluin natin ang lahat. Mag-ingat sa harina, Samantha, o baka maging croissant tayong lahat dito. Jane, ano ang naisip mo para kay Emma? Mayroon akong napakagandang recipe katulad ko. Siguradong magugustuhan ni Emma ang croissant ko. Gagawin ko itong sobrang masarap at makulay. Jane, hindi ka namin kailanman pinagdudahan. Magkakaroon na ako ng totoong malambot na croissant na ayon sa recipe mula sa France. Kailangan na lang itong bigyan ng tamang hugis. Ang croissant ko ay hindi maikukumpara sa ready-made ni Jane. Mahalaga na maingat at dahan-dahang i-twist ito para maging maganda at nakakatakam. Wow, Samantha, ang croissant mo ay talagang mukhang handa na. At ako naman ay naglalagay na ng palaman sa aking croissant. Kailangan na lang magdagdag ng ilang sangkap. Wow, Jane! Nagpasya ka bang gumawa ng birdeng croissant para kay Emma? Ang wrestling sa'yo ang pirso ng sasayas na isda ay magdadagdag ng kulay sa aking croissants. Hindi ko nakakalimutan ang mga huling detalye. Tiyak na magugustuhan ito ni Emma. Hindi lang ito masarap, kundi pati na rin malusog. Oh, sa tingin ko luto na ang mga croissant ko. Oh, ang lalaki nila! Kaunting mahika mula sa chef. Voila! Ngayon, idadagdag na natin ang cream at mga berry. At nasaan ang mga berry ko? Jane, kinakain mo ang mga berries ko. Oh, nasaan na nga ba ako? Blueberries, pomegranates, at tangerines. Ang huling touch at tapos na.
Wow, ang gaganda ng mga croissant. Matutuwa si Emma. Emma, alin ang uunahin mo? Gusto ko ito, kawili-wili. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito? Hindi. Nakakadiri yan! Kailangan kong kumain ng masarap! Mukhang masarap! Ano sa tingin mo? Ano ang pipiliin mo? Oh, Samantha, congratulations! Nagustuhan ni Emma ang iyong croissant. Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, isda! Mga chef, kaya niyo bang surpresahin si Emma? Oh, Diyos ko! At narito ang isda! Ano? Ito ang isda ko. Ako ang unang kumuha nito. Mga chef, pwede niyo bang hatiin ito sa dalawa? Hindi, ako ang nauna. Jane, sana hindi mo sinadya. Sige. Ngayon, akin na talaga ang isda. Ngayon, gagawa tayo ng hiwa para mas kumanda pa ang isda. Jane, may naisip ka na ba? Siyempre, ngayon ipiprito ko ang mga piraso ng sariwang isda. Magdadagdag ako ng asin at paminta. Mahalaga na baliktarin ito sa tamang oras para hindi masunog. Sino ba ang gustong kumain ng sunog na pagkain? Jane, hindi mo kailangang subukan. Ako ang magkakaroon ng pinakamasarap at pinakamagandang isda. Pinahiran ko ito ng aking espesyal na langis. Nagdagdag ng ilang limon at maaari na natin itong ilagay sa oven. Sasamin. May naisip din ako sa amin, Samantha. Meron akong espesyal na sarsa na bagay sa kahit anong isda. Hindi mo na kailangang subukan, Samantha. Malulunok ni Emma ang kanyang dila sa sarap kapag natikman niya ang isda ko. At nananatiling ihalo ang lahat. At syempre, ilang patatas. Tinuruan ako ng guru ko kung paano magluto ng pinakamasarap at malutong na patatas sa buong mundo. Wala kang laban sa akin, Samantha. Wow, Jane, mukhang napaka-apetitoso. Sa tingin ko, tiyak na ma-appreciate ito ni Emma. Ilang beans, ilang cherry tomatoes, at pwede na nating ikalat lahat. Magaling. Siguradong pipiliin ni Emma ang aking putahe. Oh, Samantha? Jane, nakakatawa. May sarili akong putahe. Handa na ang lahat. Ilang huling pag-aayos. Magugustuhan niya ito. Lagi akong nagluluto ng may pagmamahal. Emma, saan ka magsisimula? Wow! Ang gaganda nila, lalo na ito! Nakakatawa. Magsisimula ako sa ulam na ito. Subukan natin ito, isda. Ano sa tingin ko? Gusto ko ito. Oh, oo, hindi ito pwedeng iba? At ngayon, ito naman. Ano sa tingin mo, Emma? Talagang nag-effort si Samantha? Nagustuhan niya? Maraming salamat. Emma, kailangan mong pumili. Oh, congratulations, chef! Oo, sino ang pinakamahusay na chef? Ako! Ang daming produkto. At napakagaling niyan. Sigurado akong makakapagluto ka ng isang bagay para sa akin gamit niyan. At higit pa, isang pasta. Bueno! Sulit subukan. Nagtataka ako kung saan magsisimula. Siguro spaghetti ang pipiliin ko. Sa tingin ko kailangan ilagay sa tubig. Ayos na. Ano? Pero bakit hindi kasya? Susubukan kong gawin ito gamit ang kutsara. May naisip ako. Kailangan ng ibang paraan. Hahatiin ko na lang ang spaghetti sa dalawa. Kawawang Jane, napaka-incompetent mo. Dapat mas binigyan kita ng pansin. Kailangan mo kunin ang spaghetti, ilagay ito ng maingat sa mainit na tubig, at maghintay ng kaunti hanggang lumambot at ilubog ng tuluyan sa kawali. Hola, hindi mo na masuruan ng isang babae. Kailangan niyang kumuha ng halimbawa mula sa mga profesional. Ano? Ngayon, magluluto tayo ng homemade na pansit. Mas masarap ang mga ito kaysa sa mga nabibili sa tindahan. Para dito, kakailanganin ko ng premium na harina, isang itlog, at kaunting asin. Masahin ko ito ng maayos at handa na ang masa. Gusto kong kulayan ito ng itim at para dito, gagamit ako ng tinta ng pusit. Ito ay ganap na ligtas. Kailangan lang ng ilang patak. At ngayon, hahaluin natin ang masa at hayaan itong magpahinga ng kaunti sa ilalim ng foil. Hindi ako musmuran kung may sapat kang oras para lutuin ang putaheng ito. Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. Panahon na para i-roll ang masa.
Ito ang pinakamahirap na trabaho, pero kaya ko ito. At ngayon, kukuha ako ng espesyal na kutsilyo at puputulin ang masa sa mga guhit. Tingnan mo kung gaano ito kalambot. Sigurado akong lalabas na napakasarap ng aking lutong ulam. Pinapahiran ko ng harina ang kwarta. Ayan, tapos na. Pwede mo nang ilagay ito. Ihuhulog ko ito sa kumukulong tubig, ihalo at maghintay. Ang pangunahing bagay ay huwag hayaang magdikit-dikit ang pasta. Ngayon, pwede mo na itong ilagay sa plato. At ngayon, ihahanda ko ang pampalasa. Sa aking palagay, mahusay ang pagkapares ng seafood at pasta. Magpiprito lang ako ng mga maliliit na pugita. Mukha itong medyo kakaiba. Hindi mo ito maintindihan. Ito ay mataas na lutuin. Idadagdag ko ang sarsa na ito. At tapos na. Siguradong ma-appreciate ito ni Bobby. Oh! Sa tingin ko, mas gusto ng anak ko ang ketchup. Ne, saruan tilgawa mo. Sinusubukan kong kunin ang spaghetti mula sa kawali. Mukhang hindi ito pasta. Parang nagkaroon ako ng pasta casserole. Sa tingin ko, mas mabuting itapon na lang ito. Ah, may naisip akong ideya. Kukuha ako ng noodles na insik. Lagi itong gusto ni Bobby. Bubuksan ko ito, magdadagdag ng pampalasa, at magbubuhos ng kumukulong tubig. Ganyan ko ito gustong lutuin. Mukhang kawawa. At sa palagay ko, medyo maganda. Hurra! Grabe, ang daming putahe. Nalilibang ang mga mata ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ayoko ng mga pugita. Nakakatakot sila. Pero gusto ko ang pasta na may ketchup. Mahal ko ang sarsa na ito. Sa tingin ko si Granny ang gumawa nito. Ang Chinese noodles ay kaaya-ayang sorpresa. Lagi ko itong nagustuhan. Oh, hindi. Masyado silang maanghang. Hindi. Sa totoo lang, medyo masarap ito. Sa tingin ko, mananalo sila. Salamat. Ano ang gusto ng anak ko ngayon? Mahal, magluto ka nga ng mga chinsirya para sa akin. Kahit ano ang sabihin mo, bata. Wala akong ideya kung ano ang gagawin. Huwag maalagi, Jane. Kailangan mong balatan ang mga patatas. At ngayon, hinihiwa natin sila ng manipis hanggat maaari. Magbuhos ng kaunting mantika at lilikha ito ng masarap na malutong na balat. Buksan ang kalan sa pinakamataas na kapangyarihan at ipadala ang mga patatas sa kawali. Parang walang komplikado. Salamat, Lola. Susubukan ko ito. Kukunin ko ang mga patatas at babalatan. Parang may mali akong nagagawa. Bakit ang liit ng pirasong natira? Kahit na, sa tingin ko hindi nito maapektuhan ang lasa. Kaya, ngayon pwede na nating ibuhos ang langis. Buksan ko ang kalan at ilalagay ang mga patatas. Wag! Jane, wag mong gawin ito. Aray, mainit. Paano nga ba dapat ang langis? So, kailan ka singizet sa umay? Liz, keep ka. Di ka marunong magluto. Halik ka na. Makikita mo, magiging maayos ito. Jane, dahil sa'yo, na-distract ako at munti ko nang makalimutan ang aking niluluto. Magiging espesyal na naman ang aking lutuin. Gagawin natin ito gamit ang tortillas. Salamat dito. Magiging mas malutong at masarap pa sila. Sinusubo ko ang hiniwang tortillas sa mainit na langis. Tingnan mo kung paano ito umuusok. Yun ang kailangan mo. Tapos na, makukuha mo na. Parang totoong nachos. Kailangan lang ng mga pampalasa, pero aayusin ko yan. Una, kailangan mong ihain ang ulam. Isa kayo sa mentos tarumpires sa inong itim na plato. Sa halip na pampalasa, kukuha ko ng kaunting keso. What sir, kung pinagumagos? Pakihirap higrin ng sarili at hindi tikman. Idaragdag ko ang ilang gulay para sa dekorasyon at iyon na. Oo, munti ko nang makalimutan. Kailangan ko rin ng katas ng dayap. Magpapating ka dito sa lasa nito. Tingnan mo kung gaano ito kaperpekto. Ilalagay ko ito sa plato. Wow! Wow! Hindi ko rin tatanggihan ng ganitong ulam. Pero mukhang hindi maganda ang patatas ko. Kailangan ko bang itapon ulit ang lahat? Teka, may naisip ako. Kailangan mong magdagdag ng mga pampalasa. Tatakpan nila ang lahat ng kapintasan. Ilalagay ko ang mga patatas sa isang mangkok at tataktakan ng marami sa ibabaw. Mukhang mas gumanda na. Hahaluin ko ito at iyon ay naging masaya. Ilagay natin ito sa plato. Nakakita kung ginagawa niyo ang lahat ng makakaya niyo. Bon appetit, Bobby. Subukan mo. Sa gayon, sisimulan ko ito. Gaano karaming pampalasa? Hindi ko gusto ito. Mas mukhang maganda ang dish na ito. Sige. Oh, anong nakikita ko? Nachos? Sa totoo lang, hindi ko ito inaasahan. Oh, ito ay cheese sauce. Ayoko nito, kaya ang panggitna ang panalo. Salamat. Ang anak ko!
Ito ay mga totoong cake. Tama yan, Jane. Gamitin mo ang mga ito para gumawa ng cake para sa akin. Wow! Gusto ko nang magsimula sa negosyo agad-agad. Wala akong duda kasi ikaw pa rin ang aking matamis na kinagigiliwan. Kaya mahusay si Lola sa paggawa ng kahit anong panghimagas. Ang puting sponge cake ay pinakamahusay na pinagsasama sa buttercream. Gaya ng nakikita mo, mukhang masarap na ang pagkain ko. Tapos na ang pangunahing bahagi ng trabaho. Kailangan mong maayos na pakinisin ang cream. At ngayon ay papalamutian ko ang aking cake gamit ang mga chocolate bar. Mahal yun ni Bobby. Ano pa ang idadagdag ko? May naisip ako. Itong mga maselang candies. Mukhang perpekto. Wala ka nang maiisip na mas maganda. Maglalagay ako ng matingkad na accent sa pamamagitan ng Skittles. Ayan, ang huling candy. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Hindi masama para sa lutong bahay na baking, pero hindi ito maihahambing sa dessert ko. Karapat-dapat ito sa pinakamahusay na mga pastry shop sa Pransya. Napansin mo ba kung gaano kakumpiyansa ang mga galaw ko? Lahat ng mga tao ng trabaho sa kusina. Ngayon, kailangan nating putulin ang cake ng eksaktong kalahati. Magdaragdag ako ng kaunting cream sa ibabaw. At mukhang simple pa ito sa ngayon, pero hindi pa ito tapos. Maniwala ka, dadalhin ko ito sa rurok. Hinilagay ko ang kalahati ng cake sa ibabaw ng ganito at pinutol ang gitna. At ngayon, inilalagay ko ito sa gilid. May naaalala ka ba rito? Malapit ko nang lagyan ng kulay at mauunawaan mo ang lahat. Lila, asul, oo, ito ay isang tunay na bahaghari. Gaya ng nakikita mo, ginawa ko ang lahat ng ito ng may dahilan. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras at mamamangha ka. Emma, nakaisip ka na naman ng kalokohan gaya ng dati. Aminin mo, naiinggit ka lang sa akin. Tingnan mo kung gaano kapino ang cream. Talagang kaya-aya. Nakatingin lang ako at tuluyang nakalimutan ang tungkol sa aking cake. Kailangan kong tapusin agad. Mukhang medyo kakaiba ito. Paano ko ito maaayos? May naisip ako. Sulit subukan kasi hindi na rin naman ito magiging mas masama pa. Hindi ko maintindihan bakit kailangan mo ito sa ibabaw. Iyan ay isang lihim. Makikita mo ang lahat. Gusto mo ba ito? Wow, talagang hindi inaasahan. Sana magustuhan ito ni Bobby. Aking anikhada na ang lahat. Oo, panahon na para palayain ang sarili sa dessert nang may kasiyahan. Ilan kayang matatamis na bagay? Wow, isang tunay na bahaghari. Ang sarap ay sobrang langit. Mahusay. Emma, mahusay na trabaho. At maraming tsokolate sa cake na ito. Masarap din. Lola, ang galing. Ang huling cake na lang natitira. Mukhang malaking iceberg ng yelo. Ang daming cream. Pero ang tagumpay ay kay Emma pa rin. Ayun yun. Panahon na para sa huling round. Gusto ko ng kakao na may marshmallows. Sa tingin ko madali lang gumawa ng inumin. Ito ang aking pinakamasayang oras. Huwag agad humusga, Jane. Walang duwagawan to ng mas mabuti kaysa kay Lola. Kakailanganin ko ang piling gatas at puspos na pulbos ng kakao. Maglalagay ako ng higit pa para maging kasing tsokolate ng posible ang lasa. Arnin gayon. Wow, ang klaseng maayos gamit ang whisk. Tawgerin sa mga buo-buo. And kulang pa rin sa tsokolate. Magdagdag tayo ng isang buong bar. Hahatiin ko ito sa mga piraso. Lola, ang ganda nito. Sinabi ko na sa'yo, wala akong katapat pagdating sa kakao. Ibubuhos ko ito sa paborito kong tasa. At tapos na. Maaga kang masayahan, Lola. Hindi mo pa natitikman ang kakao ko? Tingnan mo lang ang tekstura nito. Perpekto. At walang gatas. Puro cream lang. Kailangan kong ihalo ito ng maayos gamit ang mixer para makakuha ng banayad na bula. At ngayon, ilalagay ko na ito sa ibabaw. Halos makalimutan ko ang marshmallows at kaunting tsokolating sarsa sa ibabaw. Wow, namin ko kahanga-hanga ito. Maniwala ka, kahit ako kaya kong lutuin ito. Parang may kulang. Tama, whipped cream. Kailangan pa nating magdagdag. Magugustuhan ito ni Bobby. Paano kaya kung maglagay rin tayo ng Oreos? Sa tingin ko masarap kapag kumakagat. Kaunting candy hindi rin makakasama. Waffle tubes, chocolate syrup, at sprinkles para maganda. Perpekto. Tapos na ito. Magpakasasa ka, Bobby. Hindi masama, hindi masama. Patuloy mo akong pinapasaya. Oh, napakaraming candy sa itaas. Pwede kang uminom at magmerienda ng sabay, tamang balanse, pero hindi ako hihinto. Oh, Lola, tasa mo ito.
Ang inumin ay medyo okay lang. Gusto kong ihalo ito ng ibang bagay. Sa tingin ko, pwede na ito. Oh, medyo mayaman nga. Pero mas gusto ko pa rin ang unang inumin. Ako ang pinakamahusay. Nagtataka ako kung ano ang naghihintay sa ating mga bayani sa unang round. Oh, wow, ito ang paboritong chicken drumsticks ng lahat. Sige, ngayon tingnan natin kung paano haharapin ng ating mga kalahok ang mga ito. Tara na. Oh, Lola, pasensya na, pero hindi ito ang oras para matulog. Nagsimula na ang hamon. Oh, salamat, Jane. Kaya, para magsimula, kunin natin ang manok sa lahat. Ayan na, ihagis natin ang ating mga drumstick sa kawali. Huwag kalimutan ang asin at paminta. Sige. Oh, at ito ba ang mga drumstick ng manok sa iyong palagay? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ihagis natin ang ating mga drumstick sa toyo. Ayan na. Siyempre, kakailanganin natin ng breading. Inaskinting pamchilases. Guys, sariwang itlog, mihoseyas. Binabati ang itlog gamit ang panghalo. Binalot namin ang manok sa mga hiwa ng bacon. Pagkatapos, inilalagay namin ito sa itlog at sa wakas sa breading. Kamangha-mangha. At syempre, lulutuin namin ang mga ito sa oven. Voila! Hindi ito ang kailangan natin. Ngayon, maghanap tayo ng isang bagay na kawili-wili. Hindi. At iyan ay kakaiba. Wow! Oh, pwede na ang recipe na ito. Kaya, para magsimula, Kunin natin ang Cheetos. Kara na. Boom, bam. Oh yeah, ayan na. Super. oh, perpekto. Ngayon, ibuhos ang mga mumo sa isang plato. Sige. Magdagdag ng ilang pampalasa. At higit pa. Sandali, ano ito? Aha, paminta? Sige, ngayon ihalo natin ang itlog at harina. Ayos, oras na para isawsaw ang manok sa ating breading. Ganyan. At ayan, mahusay. Ngayon, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Wow, mukhang handa na ang mga drumstick ng manok ni Lola. At paano naman ang chef? Tingnan natin. Oh, wow! Ang mga inihurnong drumstick na ito ay mukhang napakasarap at ang pagkakaserve, bravo, chef! Tanging ulam ni Jane ang natitira. Wow! Iyan ang bucket mula sa KFC. Oh, ang mga drumstick ni Jane ay talagang kahawig ng mga sikat mula sa KFC. Well, lahat ng mga ulam ay handa na. Aling ulam ang pinakagusto mo? Wow! Kay Jane, kay Lola, o sa chef? Well, oras na para subukan. Magsisimula ako sa mga ito. Ano ito? Ayoko nito. Kadiri. Kadiri. So, sino ang susunod? Oh, mukhang masarap ito. At ang lasa ay maganda rin. Ano? Oh, bakit ang anghang? Halos magliyab ako dahil sa mga ito. Subukan natin ito. Wow, masarap. Oh, ito ang panalo natin. Binabati kita, Lola. Nagtataka ako kung ano ang o-orderin ni Mary sa pagkakataong ito. Waffles! Sana handa na ang ating mga kalahok. Sige, dapat madali lang ito. Ibisir makes Muller, kinkdinates ang itlog, magdagdag ng eskal, harinem, at getas. Hiloy nito, enengin ang pinker kawili-wiling bahagi, ibuhos ang outer mesa sa ilang maliliit na mangkok. Magdagdag ng kaunting kulay pagkatapos, Tingnan mo lang ang mga matingkad na kulay na ito. Napakaganda. ngayon, ibuhos natin ang ating may kulay na masa sa waffle maker. Oo, sigurado akong matutuwa si Mary. Oh, as their self, there's Kirkas and Clay and sa chef. Brew unlace that is. Aha! Sa tingin ko, may ideya ako. Ngayon, ihahanda natin ang lahat ng mabilis. Sige, mahusay. Iyan ang kailangan natin. Oo, tiyak na magugustuhan ni Mary ang aking signature waffles. Ngayon, kaunting pulbos na tsokolate. Perpekto. At ilang Nutella. Mukhang napakasarap na at ang sarap ng lasa. O, muntik ko nang makalimutan ng gatas. Ngayon, haluin natin lahat. Parang mas magaling pa akong mag-whisk kaysa sa mixer.
Oo, ipinanganak akong kusinero. Pasensya na, Lola. Pasensya na. Well, oras na para ibuhos ang himalang halo na ito sa waffle maker. Ganyan lang. At mukhang handa na ang aking mga waffle. Ang ganda ng itsura nila at ang bango. Kailangan na lang palamutian ng mga waffle na ito ng whipped cream at berries. Kaunting syrup para sa lasa. Oh yeah. At narito ang aking masarap na waffle. Ano pa ang mas hihigit sa homemade na waffle mula kay Lola at kaunting maple syrup? Akin ay handa na. Sa tingin ko ay napaso ako. Oh, salamat Lola. Kaya, natitira na lang ay palamutian ito ng whipped cream. Kaunting syrup at marmalade na mga oso. At ilang cookies? Handa na. Wow! Mukhang nagtagumpay ang ating mga bida sa gawain. Pero kaninong putahe ang mas maganda? Hoy! Mary, nasa iyo na. Tara na. Oh, hindi na ako makapaghintay na subukan. Meron tayo dito. Ito ang waffles ni Lola. Masarap gaya ng dati. Kaya ano ito? Paano ko ito kakainin? O kaya... Wow, ang ganda naman yan. Tara na. Wow, ang sarap! Pasensya na, Lola. Pero mas magaling ang chef ngayon. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng smoothie. May nakarinig ba sa akin? May hamon tayo dito talaga. Okay, Mary, ang dali niyang magalit pero ang hirap niyang mapasaya. Sana magtagumpay ang ating mga bayani at sino ang mas gagaling, malalaman natin. Simulan natin sa avocado. Oh, kailangan mo ng avocado na oatmeal. Si Lola at ang chef ay may magkaibang mga recipe. Pagkatapos ng lahat, napakaraming paraan para gumawa ng smoothies. Pero mukhang nagustuhan ng parehong kalahok ang saging. Ang mahalaga ay magustuhan ni Mary ang kanilang mga smoothies. Anong sariwa at masarap na gatas? Matutuwa si Mary sa smoothie na ito? Munti ko nang makalimutan ang mga mani. Almonds ang paboritong mani ni Mary. Sige, ayos. Ngayon ay papunta na tayo. Sobra na para sa akin smoothies. Sigurado akong ang masarap at malusog kong inumin ang magwawagi sa puso ni Mary. Oh, sarap! Sige, oras na para turuan sila kung ano ang tunay na smoothie. Kaya, kunin natin ito at ito at ito, syempre ang saging. Oops, pasensya na, hindi ko sinasadya, aksidente lang nangyari. Sige, ano ang susunod? Blender, galit ka ba sa akin? Wala akong maintindihan. Ako ba talaga ang nakasira nito? Oh, sige. Kailangan nating makaisip ng isang bagay agad-agad. Oh, syempre. Ito ay isang magandang ideya. Sino ang nangangailangan ng blender kung may mga kamay? Nagdadagdag ng gatas? Ganyan lang. At hinahalo natin ito. Unting saging. Makakatulong ang tinidor dito. Magaling! Oo, Mary. Sana ma-appreciate mo itong smoothie. Para itong handmade na smoothie, kaya hindi makakasama ang ilang berries. Perpekto! Whisking ulit! Wow! Handa na ang smoothie ni Lolas. Kahit mukhang simple lang ang inumin ni Lolay, malamang na napakasarap nito. At narito ang inumin ng chef. Wow! Ang ganda ng pagkakaserve. Magaling na trabaho, chef! At narito ang ikatlong kandidato, isang smoothie mula kay Jane. Wow! Sino ang mag-aakala na makakagawa si Jane ng napakagandang smoothie? Magaling, Jane! Handa na ang ating mga inumin. Aling smoothie ang mananalo? Ngayon malalaman natin ang lahat. Tara na! Woohoo! Tingnan natin. Oh, mukhang karaniwan ito. Oh, ano itong dumi? Spinach ba ito? Masama ito. Sige, susubukan ko ito. Hindi. Hindi ito ang gusto ko. Okay, may natitirang isang smoothie. Wow, ang ganda ng itsura nito. Mas masarap pa ito. Oh, yan ang panalo. Magaling na trabaho, Jane. Mahal kita.